Ang katugyan yung yawin kanina, na kung pwede yung musod na yung mga documents next week pa almin, so that hopefully, last week of August, walang may session, kaya ay training na mo together sa tanang mayor, vice mayor, members. So, we will start with the receive ni anak nga weeks, pero alin na nga mo isud ang first na consideration, sa first na Monday sa September, okay na mo? Basta nga ko lang sa iyo ninyo, because after this, ang goal accreditation follows, and next will be the CSO Summit. Ganong nagdaling sa CSO Summit or the Civil Society na Summit, anak na mo mag-direct sa inyong kagalingon kung doon sa ibutang yung so na local special bodies. I guess it was discussed ni Engineer Nicky siguro kanina. Mo ba? Sige. Ang lungsod sa Ilongos, usa ka, it is pride or honor, na usa sa pinakauna nga exhibit o municipal ordinance dito sa Department of Interior Local Government natong 2022 na nag-create sa Ilongos People's Council. Okay? So before ko proceed, Alvin, clear ba ganina na dili pwede ang president usa ka barangay kagawad? Even ang kuan ma'am, any position sa any position. In fact, job orders are not allowed to be appointed as president. Okay? Mag-clear lang tadaan hanggang mo na siya balik ang ihatag sa gobyerno. Okay, let's start by. Ang ato karon, ginamutan ng ganina, tagan ng mga requirements ihatag na kini, kung saan na kini ka-importante ninyo nga magkita-kita kanunay, kung nakita ko Ilongos People's Council. Next slide, please. Kung sama ni siya, kung kamo na may tagsa-tagsa ninyo sa inyong respective na asosasyon or cooperative or organization, mo ni siya ang naghugpong ang tanan ng mga CSOs magbinta kay para mo elekta. Nga naman, mo ni bali ang pinaka-umbrella, pinaka-payong sa tanan ng mga organisasyon sa kanlain si Ilongos. Ganong kinahanglan mo anak? First and foremost, kinahanglan siya para sa inyong kaayuhan, kung na may mga kinanglanon, naamoy usa ka dako nga council or federasyon na angay ninyo nga duulon, una mo moduol sa lungsod, sa local government unit of Ilongos. Kitawag siya, it serves as a citizens' participation in local governance. Kamong naamo din karon, ayaw mo gilom-hilom. Kung naamo din kinahanglan, storya mo direkta ngadto sa kinahanglan sa gobyerno dili kay chika diri, chika dito, Facebook diri, Facebook dito. Kaya naman reklamo sa gobyerno, no? Maadyo, katumuban na dito sa Facebook. Kung ako, tumagon, mag-send ko private message na nakaliit ko kari sa opisina, mag-storya na. Kaya para, maklaro ninyo, unsay gikinanglan ninyo, unsay kakulangan ninyo, unsay kakulangan sa lungsod sa Ilongos. Okay? Next slide. Muna siya data, payong siya, umbrella organization of the civil society organization that can represent the people in various local special bodies. Nag-discuss ni Ma'am Jessica ganina ang mga special bodies, no? Sama to, be? Ang 5. Ala. Local School board. Ala. Sama to? Local school board, Municipal Development Council, local, sa pa? Health board, sa pa? Peace and order, o sa pa? Ala. MDR. Naminaw sila yung ano. Okay, go. Next. Managing ako ninyo in Ilongos, there is already the Ilongos People's Council to Municipal Ordinance 2022-12. Ako din-discuss niya, NS. Next. So, ang legal basis ani basis ordinansa nato in 1987, the Philippine Constitution, Ilongos Philippine Constitution, no? Moni bali ang Biblia sa katibukan sa Pilipinas, itawag na itong Philippine Constitution, wherein ang kanan siya, i-recognize siya ng mga katawan na mo participate sa governance. Kinagtuho mo, kamera, appeal mo, kinahanglan mo dyan ninyo. Ay kanuha nga legal basis is the Local Government Code of 1991. Nalaginahan ninyo, even yung mga punong barangay, sa mga environment members, sa barangay kagawad, nadihatanan
sa local government code labi na ang people's participation. Kung usa ka DILG Memorandum Circular katong kanina 2022. Next please. Nganong maghimo mataani to institutionalize citizen participation in local decision making. Usa pud sa bukani. Kung kamo na may angay nga ikatabang, na may angay nga nakita ninyo nga kinahanglan lingkuran o kinahanglan nga ligungkod sa lokal nga kagamhanan, dapat musulti mo di kay na siya. Second is to strengthen accountability and transparency in local government. So, kung sa mga dapat makita ninyo ang local LGU Ilongos is transparent kaayo sa tanan ng mga programa, from the projects to the supplies, to tanan, makita na ninyo. Because after sa CSO Summit, adunay uban ka ninyo, ang uban ka na mo sa journey na mo sa paghimo sa local budget in 2026, wherein ay uban ninyo matawagon. Sa last year, si Annalyn, si Annalyn, after sa tagapuntod, magtulutos na last year. Next, to ensure representation of marginalized and vulnerable sectors. Kasi mga farmers, mga women, dili kayo naghimo-himo na mo sa inyong asosasyon, kung dili ang inyong tingog dunggon sa lungsod sa Ilongos. Kung angay ang tubagon, masaya kinahanglan sa inyong mga asosasyon. Ikasunod is to support participatory planning, budgeting, and monitoring. Participatory planning, Municipal Development Council, adunay uban ninyo, na na-appeal na sa una nga sa 3 terms ni Mayor Lynn Villahermosa. There are about 25 ka mga civil society groups na nahimo nga miyembro sa Municipal Development Council kung dito nila pag-formulate ang nagaylain mga programa sa lungsod sa Ilongos. Budgeting. Sa budgeting, mo start siya, i-invite sa CSO, sa pagkita pa lang sa ganahin ng mga departamento sa ilang mga gipapropose ng mga budget, aduna na CSO ng wata ni Ana. Nganuman, base ng inyos ng laging ng mga departamento, labi na sa agriculture, base ng inyong mga kinahanglan, dili mapil, tingog mo, ma'am, sir, ngano nga man mapil riha, mo ni sir, mo ni ma'am. Okay? Pagka yung tingog, gawa po man. And monitoring. Ang monitoring, gitawag na ito siya Local Project Monitoring Committee, diin adunay mga civil society, mga presidente or representative na mga pina sila pag-monitor sa nagalain ng mga local, national na mga proyekto. Next. Dini sa inyong People's Council mo, nominate mo o representative na to sa local special bodies. Mo tigil na mo ninyo, upcoming CSO Summit, kami sa September 19, ayong pag-absenta. Nagkailain ni siya nga mo-elect sa nagkailain ng mga special bodies, ha? Okay. Sunod, ang sa mga bayan, kung adunay mga ordinansa, na naay mga penalties, even if wala pa yung mga penalty, magpatawag yun sa appeal sa mga civil society group sa kitawag na itong public hearing. For example, kaning mga iro, di ba, pataka o ano, kanang mga stray dogs. Adunay mga civil society group, na-approve na siya, adunay sa civil society group at itong ipatawag o appeal para kamo motingog. Ayaw mo o lingko dito, lingko na mo, kamina mo, tando, igulis inyo, reklamo na mo. Tingog jud mo dito, imo kaigog ha. Kung unsay mo kinahanglan ninyo, labi na sa public hearing. Sunod, strengthen networking among civil society group for shared advocacy. Adunay mga civil society groups in terms of farmers to agriculture, na mga civil society groups to health, na civil society groups to public order and safety, di ba? Nagalain mo rin inyo. Greatest majority sa tuwadiri are women's and farmers association, di ba? Next. So, unsa may steps sa paghimo sa Local People's Council? Number 1 is for the call for accreditation. The Sangguniang Bayan to the Vice Mayor, next week, maghimo na siya call for accreditation na kamong imbitar sa pagkaka-credit sa inyong kailangan ng mga asosasyon. Once maghimo na call for accreditation, sama sa gingon kanina ni Sir Alvin,
musabit na mo sa Sangguniang Bayan og 2 copies. Pila ta nagka-copies na isabit? 4. Sa 4 copies, tataka na mo ang 4 copies. Okay? 2 copies, papabilin sa mua, ang duha inyong dadon. The 3rd copy goes to the Sir Alvin. Ang ikapopat na copy, inyo, kagalingon nga man. The 4th copy, ana sa inyo because the barangay council i-accredit sa mo sa kailangan mga barangay council sa lungsod sa Ilocos. Okay? Ang inyong mga barangay secretaries, ipatawag na ni Sir Alvin, tungod ni Ana because napod sila reporting. We are not much on the reporting, we are much on your participation. Okay? Kana lang reporting because dito rin taon na pasayloa dyan sa among trabaho because documents, managitawag na mag-bins of verification na kami nga mga empleyado sa lungsod sa Ilocos nagtarong ni sa among pagtrabaho muna naay mga dokumento ng kinahanglan. Okay? Next! Ang sabi po na to. Isubmit ninyo 3rd week of August. Saan na 3rd week of August? Sige, po na to. Isubmit ninyo August 26. So, pagtrabaho August 25. In August 26, ang tanan ninyong gisubmit na duha ka kopya na nagpabili na mo, kada siya na folder, i-appeal na siya sa order and calendar of business. Sa matag Lunes, naman yung mga order calendar of business sa Sangguniang Bayan, ma-appeal na siya ang inyong application for accreditation. Ayaw kalimti mo, bayad yung plus 100. I-require siya based sa based ba na sa balaod. Okay? So, kintahay, musod siya August 26. Mag-take up na naman na siya ka next September 4, siguro next Monday. 1. September 1, masud na siya sa Sangguniang Bayan, gitawag na ito Order and Calendar of Business. Ang in-charge sa Civil Society Organization Accreditation, si Robo Francisco Ortega. Inig September 1, pingo na siya sa dito sa council na iyang i-refer sa iyang committee for study. Once pingo na siya, Ana, that's the time matawag na siya sa kailangan ng mga application na mga CSO na nag-apply dito, ipatawag mo pagkanangin ng mga objectives, etc. Ano po namang gabukan doon? Bisaya ko ka, tugang mo gusto tinuod. Ano ba na siya? And dito, once ma-approve na siya, ang tanan ninyo gikinahanglan samaan ng katong mga kisay nag-agree accreditation, ang kanang ninyo nga mo accredit sa una niya karon. Kisa man nagpa-credit sa una nga mag-accredit karon. Palimutan. Napoy gitawag og financial statement. Okay, that's good. Usa na siya sa gikinahanglan ni Honorable Ortega po sama ni Honorable Rioma before. Sige. Katong mga requirements dito, dapat namin requirements, di ba? Katong requirements dito, dapat inyo ito nang i-fill upan. Sige. Once ma-fill upan na ito siya dito, I guess it was explained ni Ma'am Alin kanina, ang process. Once mahuman na siya dito na pa doon sa Honorable Ortega, magkintahay, mag-committee meeting siya September 5. Once walay questions sa inyong mga applications, iya na nang ipa-approve ikasunod nga Lunes. Okay? Muna siya. So once tanan na credit na, make sure before September 19, credit na ang tanan because dili pwede ka participate sa Civil Society Organization Summit kung wa mo ma-accredit. Okay? Muna siya isa sa mga requirement. Na-accredit na mo tanan, so mag-convene na ang CSO na summit into a General Assembly. Katong gingon ni Sir Alvin kanina. Elect mo among themselves, aside sa kinsay mo represent sa local special bodies, mo elect sa mo kinsay ng President, Vice President, Secretary, o uban pa nga mga position sa People's Council. Okay, next. Ang Local People Council mo nominates o endorse na po siyang CSO to the laging ng mga council. Next. Kaming mga CSO, dapat po din sila makabalo, i-train na sila into budgeting,
into planning, into monitoring, and policy advocacy. Dili ka nagsugod, dili punta kutob. Ano rin nagalain ng mga daghan yung mga training ipa-undergo para ka mo makabalo sama sa bookkeeping. Diba? So, nas pinakalisod na matulong sa usa ka CSO. Next, please. Second is regular engagement. Kung kanto ganina capability building, karon regular engagement, kasama ni siya. Dapat mo ang local people's council, once elected na to sila, kinahanglan na sila meeting, regular meeting, nang sila kanunay. Pagpangita, pero before mag-meeting ang local people council, kamo mismo sa kanilain ninyong mga organisasyon, asosasyon, maghimo mo meeting, unya, ang inyong resulta sa inyong meeting, kung nagkinahanglan dito o assistance, ikan sa taas-taas na council, isaka ng inyong ikinahanglan na sa local people's council. Kagets nyo? Atong ano na, ikan sa inyong asosasyon, di ba naman yung meeting kanunay, meeting mo kanunay? Nag-meeting mo kanunay, at doon na mo yung mga erase ng mga issue na mismo ka mo, di mo katubag. So katong inyong mga issue, ibuhin yung resolution, isaka pa doon sa local people's council. Ang local people's council muna ang tingog inyo sa pag-adto padulong sa local government unit. Diba? Mas maayo mo na siya mga kita, para sakto atong agian. Mudritsyo taglain nga tao, anak tali magkalimaong. Kaya, from your association, it goes to the local people's council, kanang mga president, vice president, o uban pa. Ang katong local people's council, mabitong dili pwede ang kagawad or any position na nasa barangay kaya para makatutok sila sa ilang mga trabahoon. Okay, next. Nga naman ta, kung sa may benepisyo, kung may local people's council, number one, inclusive governance. Kamu mismo sa mga nalahin na farmers, women's association, na adjud may kanunay na tingog. Malagi tawag ko, inclusive governance, regardless sa women, sa farmers, LGBT, PWD, senior citizens, o kuban pa. Better policies. Ang usang ordinansa, dili mabuhat sa Sangguniang Bayan na sila mismo mabuhat kung dili ang tanang ordinansa, magagikan sa pinakaubos na asosasyon, pinakaubos ng mga grupo, ato isaka pa doon ito. Kaya kung sa mga ordinansa, kung kamo mismo, dili mo participate. Kung sa mga ordinansa nga gibuhat sa Sangguniang Bayan, kung mismo dili nagagikan sa inyo nga amo hindi kinahanglan. Okay? Next. Stronger accountability. Ang lungsod sa Ilongos is a seal of good local governance under the leadership ni Mayor Linlin Villahermosa, wherein nakita na to nga maayod yun ang transparency o accountability din sa tuwa. Ang CSO, ang civil society organization, kinahanglan kanunay mag-monitor sa performance sa local government unit. Example. Ano na yung mga farmers magreklamo? Tinood niya. Ningon na, nanong mo na sila mangkit, balik-balik kami sa mudawat. Akos na sa inyo na una. Kanang mga ayuda? Ha? Kanang inyong mga pagutana inana, ayaw mong pagutana sa usap kung na di po kabalo. Pagutana mo direkta sa opisina nga concert, kamatubag mo ninyo. Nga naman ako kumapil. Ningon, yes ma'am, Elma, tungod, kay money, na. Kung sa may akong angay nga buhaton, na maka-appeal ko sa iyo na, money, na.